Nako, good news kay Harry Roque, no? Goodbye ICC. Hang in there, Tatay Digong. No? Ibig sabihin, kung may nakakaalaman na talagang kalagayan ni Tatay Digong, no? Walang iba kundi yung malapit doon, no? Si Harry Roque at lagi nakamasid doon, no? At alam natin na talagang ICC talaga wanted na talaga ng Amerika dahil sa mga pinagagawa nito na labag sa soberenya ng ating hindi lang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng bansa, no? Lumalabag sila sa soberenya. Para bang tila yata gusto nila sila makapangyarihan. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yung ganyan, no? Na tila yata ay gusto nyo kagaya sa Pilipinas, no? Inapakan nila, hindi si Pangulong Duterte, inapakan nila ang lahing Pilipino, inapakan nila ang soberenya nating mga Pilipinas na matagal nating iniingatan, no? Kaya ngayon dito, may possible, anytime, pwede makalaya si Tatay Digong, no? Pakinggan natin si Harry Roque sa kanyang social media post at ganito ang sabi niya. Nagpost si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Facebook ng mensaheng Goodbye ICC, hang in there, Tatay Digong, na tila tumutukoy sa kaharap ng hamon ng ICC at pagkakaditine ni dating Duterte, ni Pangulong Duterte. Ang naturang post ay lumabas kasabay ng pagkalat ng usap-usapan sa social media, umano'y magsasara ang ICC. Hindi umano'y, magsasara talaga. Di ba? Pag yan nagbitiw na ang Japan at talaga napakiusapan ng Amerika, ha? Magsasara yan, no? At pag nagsara yan, wala kang ibang gagawin kundi ipamigay yung laman yan. Ganun kasimple yan eh. Kasi sa isang tindahan kasi, pag nagsara yun, minsan, binibenta nila mura yung mga paninda nila o kaya pinamimigay na nila eh. Biglang sarap, biglang lugi eh. Eh syempre, walang ibang laman. Si Tatay, walang ibang laman ng ICC kundi si Tatay Digong lang. Di ba? Biruin mo ha, buong mundo hindi na kayo nintindi, Tatay Digong lang. Ano yan? Pinapahirapan nyo bansang Pilipinas? Ha? Inaano nyo? Minamalit nyo Pilipinong ito? Di ba? May sarili kaming justice. May sarili kaming justisya. Ang pinaniwalaan nila yung mga nasusumbong sa Pilipinas. Kilala nyo ba yung mga nasusumbong dito sa Pilipinas? Kilala nyo ba? Sila yung mga natatanggol sa mga kriminal. Di ba? Oh. At posibleng makalaya si Duterte. Woohoo! Posibleng makalaya. Gayunman, wala pang opisyal na anunsyo ng ICC na ito ay magsasara na inuutos ng paglalaya. Kahit wala kayong inanunsyo, hindi nyo naman i-anunsyo magsasara kami. Walang ganyan. At hindi nyo tatanggapin na magsasara kayo. Pero, US na ang nakalaban nyo. Magsasara kayo. Yan yung sabi, sumpa. Sumpa ng Panginoon sa inyo. Bakit? Niyurakan nyo ang bansang Pilipinas. Di ba? O, ang Pilipinas, Christian country yan. Ha? Puro, hindi daw Christian country ang mga Pilipinas. Yes. Ikaw nga, isipin mo, ano mga bansa na talagang kasagsagan ng relihiyon. Di ba ang Pilipinas? Pero may tunay na Kristiyano, no? Pero hindi na pinag-uusapan natin. Sa kasalukuyan, naharap ang ICC sa isa sa pinakamabigat na diplomatikong at institusyonal na hamon sa kasaysayan nito, kasunod ang mga hakbang ng Estados Unidos na mapapahina ang operasyon ng tribunal. Goodbye ICC, hang in there, Tatay Digong, no? O ito, pakinggan natin si Harry Roque. At ano mo kasi masarap makinig ng mga ganito eh. Bakit? Hindi yung nakikisaw-saw ka lang sa politika. Ay, wala pa yan. Dapat may alam ka. Dapat aware ka lagi sa lahat ng balita. No? O, pakinggan po natin si Mr. Harry Roque, spokesperson. Paging talumpati po ni Titi Sara ay tungkol sa ICC. Kakaiba po yan, ha? Kasi bagamat kinover nating live yan. Si Sara kasi, nagkaroon ng speech sa harap ng ICC at ito'y diniliver niya ng English. Ibig sabihin, hindi mga Pilipino ang kausap niya. Ang kausap niya ay mga taga-ICC para mas maintindihan nila kung ano nangyayari sa Pilipinas. Una, may justice system sa Pilipinas. Pangalawa, yung pinaniniwalaan nila, mga tao na susumbong sa ICC, yun yung mga iba may kaso. Yung iba ay pitatatanggol yung mga ajik. Di ba? Huwag kayo makinig ICC sa mga Pilipinas. Makinig kayo sa justice system ng Pilipinas, ha? Huwag kayo makinig sa mga sulsul dyan. Ang hirap kasi sa ICC, nakikinig sila, one-sided lang eh. Yung kabila, hindi nila pinakikinggan eh. Akala nila, eto imagine, ang dami nakakulong. Sana maunawaan yung ICC. Rodante Marcoleta nakakulong, wala namang kasalanan. Isip-isipin nyo ngayon. Pinadala sila. Hindi ba sumayad sa isip nyo na teka muna, kaya ba itong Pilipinas
kaya ba tong Pilipinas hindi nila si Tatay Digong kasi pinapahirapan lahat ng lumalaban? Hindi niyo naman naisip yon mga ICC? Hindi niyo naisip yon? O talaga naisip niyo wala lang kayong magawa kasi ang kliyente niyo lang talaga si Tatay Digong lang? Ha? Taon na talagang humingi si BP na gusto niya na magtalumpati tungkol sa ICC. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang buong talumpati niya ay tungkol sa ICC, no? At siya ay nagsalita sa Ingles. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, hindi Pilipino ang kanyang audience. Ang talagang audience niya ay mga maestrado ng ICC at ang mga kasapi ng ICC, no? Yung tinatawag na Assembly of State Parties. Napakaganda ng kanyang talumpati. Mula simula hanggang ngayon, dinitalye ni BP Sara kung bakit biktima ng injustice si Tatay Digong. Nagsimula yan doon sa panimula na nagsampa ng kaso ay isang kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes na ipinakita ni BP Sara ay isang tao na hindi lang mahilig sa coup, kundi isang tao na selective ang kanyang kampanya for good governance. Tinira niya ang tinira GMA, tinira niya ng tinira si Tatay Digong, hindi naman niya tinira ng tinira si Noynoy Aquino na marami ring kasalanan sa taong bayan. At least ako consistent pagdating sa extrajudicial killings, talagang una kong pinuna yung pagpapatay ng periodista at saka ng mga aktivista sa panahon ni Noynoy Aquino. Pinupuna nila yung EJK. Bakit sa Pilipinas? Ha? Ang daming kriminal ngayon dito. Diba? Hindi natin inaano ang ICC. Yung mga nagtatanggol sa mga kriminal. Ang binabati ko sila ang Duterte. Pero yung mga biktima ng kriminal, wala silang pakialam. Noon ng GMA. Kasi sang-ayon naman sa UN, yung extralegal killings, ang definition talaga niyan ay pagpapatay lamang ng mamamahayag at saka ng mga aktivista. Hindi naman kasama yung mga drug war victims dyan. Hindi umano, no? Yan po talaga ang definition ng extralegal killings. At saka yung mga kamatayan na walang due process of law. Pero sa simula po talaga, pati naman si Leila de Lima, inadapt niya yan nung siya ay kalihim ng Secretary ng Department of Justice na ang extralegal killings ay patayan ng mga mamamahayag at saka ng mga aktivista. But in any case, sinimula niya na ang nagsimula nagsampa ng kaso dyan ay si Trillanes na kilalang kalaban ni Tatay Digong. Siyempre, may panahon na nais niya na naging Vice President ni Tatay Digong noong 2016. Siguro talagang nabuisit siya kay Tatay Digong dahil hindi siya napagbigyan at ang kinuha ay si Alan Peter Cayetano. Kaya mula noon ay siya naging kritiko na ni Tatay Digong. Pagkatapos niyan ay yung investigasyon na sinabi talaga ni BP Sara, alam naman ni Tatay Digong yan, nung siya ay nakaupo pa bilang presidente at nung siya ay matapos na maging presidente at sabi ni BP Sara, hayaan mo sila ang sagot lang ni Tatay Digong na naging sagot niya din sa akin nung sinasabi ko na dapat seryosohin natin itong paglilitis ng ICC, wala na namang jurisdiction ng ICC, paano nila ako malilitis? Yan talaga yung paninindigan ni Tatay Digong, kaya wala talaga siyang hakbang na ginawa samantalang nag-iimbestiga na ang mga taga-ICC nung panahon na siya yung presidente pa, ha? Ang dami nag-abuso sa itong panahon na to. Ang dami nag-abuso sa kapangyarihan. Inabuso nyo lahat. Ginamit nyo lahat ng makakaya nyong kapangyarihan, pati ahensya, para lang pahirapan lahat ng tao. Para lang kalabanin nyo yung kalaban nyo sa politika. No? Yan ang masama. Ginagamit nyo yung kung saan yung taong bayan nagpapasahod sa inyo. Oo. Ang gobyernong ito hindi sa inyo. Tandaan niya, pinagkatiwala sa inyo yung posisyon na yan. Pansamantala lang kayo. Ang gobyernong ito sa Pilipinas to, sa mga Pilipino to. Huwag niyong gamitin sa kapwa Pilipino nyo. Kung galit kayo, bumawi kayo sa eleksyon. Kung galit kayo, bumawi kayo sa due process. Sa maayos, malinis na paraan. Hindi sa madumi. Ginagamit nyo sa bayan ng Pilipino. Di ba? Para lang sa paghihiganti ninyo. 2018 po kasi... Salot kayo sa Pilipinas eh. Yan ang salot sa Pilipinas. Mga ganyan tao. Oo. Mula itong proseso na siya ay dapat litisin sa ICC kasi may isang Harvard professor na nagsalita sa pamamagitan ng isang artikulo sa Harvard Law Journal na dapat daw imbestigahin ang drug war ni Tatay Digong dahil ito ay isang crime against humanity. Mula nung panahon na yon, ako po ay nagbigay babala
na kinakailangan seryosohin natin itong posibilidad na siya ay malitis ng ICC, Mhm. sinabi naman niya, ay naku, huwag mong pansinin yan dahil ako naman talaga, pag sila ay nagpumilit, ako ay bibitiw sa pagiging miyembro. Pagamat sinasabi ko nga na meron pa rin 1 taon matapos magbitiw ang Pilipinas para umaksyon ng ICC at alam naman natin ang nangyari na natulog sa kanungan yung naunang prosecutor at nagsampa lang ng abiso para mag-conduct ng preliminary investigation sa pangalawang taon ng pagbibitiw. Ay nakasaad sa Rome Statute at kinakailangan kung magsisimula ng investigasyon ay kinakailangan masampa yung abiso within 1 year pagkabitiw. Tapos, so yan yung dahilan kaya hindi pinapansin ni Tatay Digong. Kasi sabi niya, imposible yan. Dahil ang ICC binuo yan, maski yan ay naging membro tayo, binuo yan kung hindi lang gumagana ng lokal na hukuman. Yes! Talagang binuo yan kasi may mga bansa po na kung saan nangingibabaw yung mga oligarko. Ayoko na lang banggitin, no? May mga bansang ganyan. Nangingibabaw yung mga mayayaman sa kanilang bansa. At walang justice system sa kanila. Ang nasusunod yung mga mataas na sa tao sa lipunan. May ganyan. O kaya naman, sobrang hirap ng bansa, hindi mapigilan yung kasamaan, kriminalidad, doon sa ginagawa ng individual na mga politiko, dahil magkakampi-kampi ang justice system nila. Wala talagang justice system. Nangyayari sa mga mahirap na bansa. No? Doon mangingialam, last resort, ang ICC. Hindi yung gagamitin mo yung ICC para ipaghiganti mo yung kapwa mo na Pilipino. Di ba? Eh, ano nangyari kita Tatay Digong eh? O bakit? Wala bang justice system sa Pilipinas? Pakisagot. Wala. Imposibleng wala, lalo ngayon. Kayo nakaupo. So, ibig sabihin, wala kayong kwenta. Eh, kayo nakaupo ngayon eh. Asan ang justice system ng Pilipinas? Tama? Kaya nga po sinabi rin ni BP Sara at tuloy, no, para tuloy, we had a long walk on along memory lane na alam din ni BP Sara nung siya ay Vice President na nalabas-pasok na ang mga ICC investigators. At alam ko rin po yan dahil alam nyo naman na may dating connection ako doon sa mga tumatayong biktima ngayon ng mga biktima ni Tatay Digong. In fact, nagkahiwalay kami ng mga abogadong yun dahil nga dito sa kaso ni Tatay Digong. Naniniwala ako na walang pagkakasala si Tatay Digong at hanggang ngayon ako yung maasa na yung abogado ni Tatay Digong, samantalang sila, nagdesisyon na sila na gusto nilang tubay yung abogado para sa mga biktima. Okay lang po yan. Talagang ganyan po ang buhay abogado. No? At tinuloy niya na yun nga, habang nag-iimbestiga na ang ICC, itong si Marcos Jr. Bangag ay nagsisinungaling, sinasabi na hindi siya makikipagtulungan ever sa ICC and whatever. Dami niyang best. Talagang budol siya, no? Budol, no? Ang dami niya sinasabi na hindi niya ginawa. Oo. May natandaan ba kayo ginawa niya? Wala, no? Kung may ginawa naman siya, pinilit niya. Kagaya yung 20 pesos na bigas, masabi lang matuloy yun. Masabi lang tinuloy niya yung sinabi niya, pinilit lang. Form or shape or nature, no? Samantalang si Boying Rebula naman, kabaliktaran ang sinasabi. Ako alam ko na talaga na makikipagtulungan ang Marcos Jr. Kaya nga palagi kong sinasabi kay Tatay Digong at ni BP Sara, kailangan paghandaan natin yung kasong yan. Sa katunayan, tingin ko, kaya medyo ilag ata sa akin si Tatay Digong, kasi talagang parang naibabalik yung mga pagkakataon na paulit-ulit kong sinasabi, kinakailangan PRRD, seryosohin natin itong banta ng ICC, kinakailangan paghandaan, pero hindi kasi natatakot si Tatay Digong makulong eh. Hindi natatakot po. Nakikinagbalita, lang si Tatay Digong, ang sinasabi lang niya, wala na silang jurisdiction, hindi sila po pwede kumakto dahil ang ating mga hukuman naman ay bukas at gumagana. No? Yan din ang paniniwala ko, pero ako talaga, kung sa mulat-mula, wala akong tiwala dyan sa mga bangag. Ewan ko ba, miski yung ako'y sumunod kay Inday Sara Duterte sa Unity, ang dahilan kaya never ako nagpula, kasi alam ko hindi mapagkakatiwalaan. Nasa dugo eh. Nasa dugo talaga. Wala sa dugo. Nasa kultura nila na pag sinabi Marcos kami, ganito mangyayari. Si Amy lang naiba eh. Tingin ko, naiba dahil sa nangyari siguro sa mga impluwensya ng mga barkada, impluwensya ng mga kaibigan, kagaya ni Senator Dante Marcoleta, naiba pananaw ni Amy sa pagiging Marcos. Ang pagiging diktador, nasa dugo talaga. Pagiging magnanakaw, nasa dugo talaga. Pagiging trahidor. Kaya never ko siyang pinagkatiwalaan. In fact, magko-confess ako ngayon sa inyo sa kauna-unang pagkakataon. Nung kami nangangampanya ng Inday Sara sa Duterte,
may mga pagkakataon nagseselos ka ako na parang ako lang ang sumama sa'yo pero parang close na close ka, kibangag, close na close siya, lalo na kay Martin Romualdez. Alam mo, noong unang panahon nga na kami nangangampanya, parang naliligaw ako kasi wala naman akong kabatak doon sa Unity, kundi si Inday Sara. Pero syempre, mga panahon yun, grabe yung sip-sip sa kanya ni Tambaluslos. No? Sila talaga yung talagang palagi close at nagtatawanan, palagi magkasama. So parang, wow, feeling selos naman ako ng manong na yon. Pero hindi actually selos yun kasi hindi ko naman talaga kabatak yung mga kasama ko sa unit team, lalong-lalo na yung team ni Marcos. Dahil ang pamilya ko at ako, high school pa lang, talagang anti-Marcos na. No? Talagang sumunod lang ako kay Bibi Sara kasi nga, ako'y napasok sa politika, di ba ako talaga politiko? Oo. Napapagod na ako dun sa mga pagpaplano, pagsiskim ng mga politiko. Kaya sabi ko, pikit mata, susunod na lang ako sa leader ko. At yun nga ay si Tatay Digong at tapos si Bibi Sara. Anyway, so matapos yung mga Hindi, una pa lang sinabi ni Tatay Digong, huwag kayo diyan kay Marcos makipag-alyansa. Di ba sinabi niya yan? Kasi kaya nga sabi niya, weak leader yan. Ayaw niya dyan. Makukulit lang talaga sila, ayaw nyo. Sumunod kayo. Alam ni Tatay Digong, ganyan ugali niyan. Di ba? O tamo, pag sinabi kasi weak leader, wala kang bait sa sarili mo eh. Wala kang bait sa kapwa-tao mo eh. Meron ka mang bait, pero napapanahon lang. Ni Marcos, nagpatuloy investigasyon ng ICC, lumabas na nga yung mga sinasabi ni Zaldico, may 2 billion na ilinabas para sa mga investigador, nagkaroon ng wining and dining, at pati yung mga tirahan ay nandun sa hotel ni Zaldico, mga bagay-bagay na hindi dapat ginawa ng ICC. Kasi ang ICC dapat patas nga. Hindi lang naghaharap ng ebidensya. Ito gusto ko iparinig sa inyo to na paulit-ulit. Kasi napakalaking bagay nito sa ating panahon ngayon, na lalo si Bato hinuhuli. Para maging aware lahat kayo, ano nangyayari sa atin. Ito ba ay sadya lang na ang ICC ay tayo ay kasapi pa? O tayo ba ay ginaganito lang? O inuutusan ng ICC na may bakit napapasunod nila ang ICC na kumuha ng isang Pilipino sa ating kalahi dito sa Pilipinas? Na mapatunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal, kundi ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala. No? Pero naging one-sided talaga kasi nga sabi ng mga Marines 18, talagang si Trillanes ang nagsasabi kung sino ang haharapin ng ICC investigators, no, at kung saan. So ano ba naman asahan mo kapag kalaban ni Tatay Digong ang tuturo sa mga investigador kung saan pupunta para sa testigo at para sa ebidensya? Siyempre hindi patas. Tapos linabas din ni VP Sara isang bagay na hindi ko pa nailalabas talaga in a manner na dapat ilabas ko. Ang palagi ko linalabas yung pagiging manyak ng prosecutor na si Sandy na, no, ng ICC. Problema ngayon ng ICC. Si Karim. Dyan, no? Ang sinasabi ko dati, yung pagiging manyak. Talagang kumikilos ang Panginoon, no? Talaga, inaalat ang ICC ngayon, no? Nasibak yung isang prosecutor yata, or tapos yung pangalawa, inuusig sila ngayon ng Amerika, no? Talagang kumikilos na ang Panginoon Diyos na talagang mananaig pa rin ang katwiran, no? Bagaman siyempre si Tatay Digong, inamin niya marami siya daw ginurgur. Pero ang Panginoon kasi hindi natingin doon eh. Akala nyo kasi natingin ng Panginoon doon eh. Hindi. Sabi ko nga si David maraming ginurgur. Kung mas parami yan ang ginurgur, si David ang pinakamaraming ginurgur. Ilang ginurgur ni Tatay Digong halimbawa? 30,000? Si David 100,000 ang ginurgur. Mas sa panahon dati. Pero anong ginawa kay David? Pinaging banal. Kasi hindi naman yun ang titignan ng Panginoon Diyos eh. Yun yung katabi ni Kristo eh, na magnanakaw eh. Ang banggit ng ibang Biblia doon, kriminal. Marami nagawang krimen yun. Yung lalaki na yun, nakatabi ni Kristo sa ano ba yung pangalan nun? Si Ditas ba yun? Pangalan ng yun? Anong ginawa ni Kristo? Maliligtas pa yun. Diba? Maliligtas pa yun sa araw ng paghuhukom. Yung lalaki na yun. Iniligtas pa niya. Diba? Siyasabi ko sa iyo ngayon, sabi, makakasamahin kita sa aking kaharian. Isipin mo yun hindi kasi buwabatay ang Panginoon at ang Panginoon Diyos sa ganung mga style nyo, yung mga kalipan lupa. Hindi ho. Ang Panginoon, sumunod ka sa Kanya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. No? Hindi yung kasalanan dito kasalanan dito. Hindi ho. Tagok yan sa pagkatao. May mga tao na nakagkasalan napakarami pinatawad ng Panginoon Diyos. Na makaka-apekto doon sa integridad na ginawa niya investigasyon lamang kay Tatay Digong. Pero kung linabas ni VP Sara, yung hindi ko pa masyado na ilalabas, na talagang nagsinungaling itong si Karim Khan kasi tumayo siyang abogado ng mga biktima
di umano ng drug war at hindi niya dineklara nung siya na ang naging prosecutor na nag-iimbestiga kay Tatay Digong. Conflict of interest yan eh. Kasi ang conflict of interest sa trabaho ng prosecutor sa ICC ay magbigay ng katarungan at kinakailangan nga tignan ang ebidensya sa pagkakasala at hindi pagkakasala. Eh siyempre, magbubulag-bulagan siya sa mga ebidensya ng hindi pagkakasala, lalong-lalo na hindi po pwedeng maging kriminal ang drug war to begin with. Kasi yan ay isang validong state policy. Walang bansa na nagtotolerate sa droga. Yan ang totoo at kaya nga meron pang UN agency para sa pinagbabawal na droga na nakabase dito sa Vienna. Kaya nga nagja-junket ang mga taga-DILG at mga taga kung saan-saan dyan, PIDEA dito sa Austria, nag-attend ng UN conference tungkol sa droga kasi yan ay valid state policy. No? Kaya hindi po pwede maging krimen. Dahil ang krimen naman ng crime against humanity, pananarget sa sibilyan na dahil sila ay sibilyan at alam ng nananarget na sila ay sibilyan. Di ba si Tatay Digong, civilian? Di ba? Bakit ninarget? Hindi totoo lang, ito, sabi ko sa inyo Kaya daw hinuli si Tatay Digong kasi presidente. No! Si Tatay Digong nang hinuli sa ICC, hindi wala siyang katungkulan sa gobyerno. Kaya nga ibig sabihin nito, kahit sino palang Pilipino ngayon, dun sa nasakop ng ICC, pababa. Kahit wala tayo sa ICC, hindi tayo konektado sa ICC, ibig sabihin, pwede na pagbintangan, paniwalaan lang yung mga testigo, taning testigo, mag-iiyak lang sabihin etong tao na to, ginurgur yung ganto-ganto. Pwede na ikulong, pwede na puti ng ICC ngayon. Kahit netizen lang, kahit ordinaryong Pilipino lang, nakakatakot. Kasi si Tatay Digong, ordinaryong Pilipino lang na Ordinaryong Pilipino na lang ngayon, yung dinampot sa ICC. Ibig ko pala sabihin, kapwa Pilipino natin, dadamputin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ginagamit na weapon yan. Yung ICC na yan, hindi gamitin para sa justice, kundi sa weapon. At tinatarget nga sila dahil sila ay sibilyan. Kung sino man ang mga naging biktima ng drug war, hindi naman sila tinarget dahil sila ay sibilyan. Tinarget sila dahil nga merong pulisiya na labanan ang droga. Hanggang sa ngayon nga na nakakulong na si Tatay Digong, kinidnap, na hindi sumunod sa proseso ng ICC na dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At syempre, yung pagpipilit na may jurisdiction na bagamat ang paghihingi ng abiso sa korte ay sa ika-2 taon na nung tayo nagbitiw na samantalang malinaw sa Rome Statute. Dapat yan ginawa sa loob ng 1 taon. Bakit ngayon lang ginawa ni VP Sara yan? Well, ngayon lang kasi talaga tumindi ang pressure ng Amerika para buwagin na ang ICC. Anong nangyari dyan? Napipreso siya ng Amerika, napipreso pa siya sa Pilipinas. Huwag kayong magpanggap mga ICC, hindi kayo napipreso sa Pilipinas. Bakit? Araw-araw dyan sa dahig, andyan Pilipino, mula 1 taon hanggang ngayon. Hindi inaalisan ng mga Pilipino dyan pasalit-salit, andyan dyan sa harapan ng dahig. Dyan palang pressure na kayo, at least man lang mga 20%, 15% pressure kayo. Diba? Nandiyan sila Sara. Ngayon pa kaya Amerika ang kumilos laban sa inyo? Di pressure na kayo. Tapos yung mga vlogger, kayo inaano lahat. Mag-ano kayo, dumistansya kayo. Hindi namin siya sabi, mali yung ginagawa ninyo na manghuli ng mga kriminal sa buong mundo. Mali kayong pinapasukan lugar. Hindi yung jurisdiction yan. Soberanya ng Pilipinas itong pinapasok nyo. Una-una, wala na. Wala tayo. Para ano pa ba tayo kumilas ng ICC? Kumalas tayo sa bato, uhulihin nyo? Kumalas na nga kayo Kumalas na nga Yan ang sabihin ko sa inyo. Ibig sabihin kahit siya palang Pilipino doon, pagbintangan, ayan, nagkasala na maraming pagbulgur yan, damputin yan. Pwede palang ganon? Hindi ho ba? Hindi naman nagsasabi si ICC, si VP Sara na sige, buwagin ng ICC. Ang mensahe niya sa mga West, naintindahan ko lagay nyo ngayon, napakatindi ng pressure sa inyo para kayo ay buwagin. Pero, lalo kayong lalakas at lalo kayong makakalaban dito sa banta ng Amerika kung kayo'y magiging patas. At ang pagiging patas nga ay talagang repasuhin talaga ang ebidensya na kinalap ng isang prosecutor na itinago ang kanyang conflict of interest dahil siya nag-abogado na sa biktima. Siyempre, hindi natitignan yung mga ebidensya na nagpapakita ng pagkakawalang Hindi, kahihiyan nila yan Kahihiyan nila yan, kaya di nila gagawin yan. Gaya na, ang war on drug is a valid state policy, di ba? Obvious naman yun. Bakit yan hindi ikinonsidera ng prosecutor, no? At saka, tignan din yung estado ng akusado. Pinagkait siya ng interim release kasi daw pwedeng tumakas.
inatutumba na nga. At sa kauna-unang pagkakataon, binangkit ni Bibi Sara, Oo, di ba interim release yan? Natutumba na, arte lang daw. Saka nakakita 82 years old nag-aarte yung manghihina? Saka nakakita? Iharap mo sa akin, sige, 82 years old nag-aarte nanghihina. Bihira po yun. Kung hindi siya magsasaka nung araw, dati siyang retired police o sundalo, batak sa mga trabaho. O kaya construction, may kailan kasi ako construction worker eh. 84 years old na, malakas pa eh. Pero makikita mo sa kanya yung kahinaan ng tuhod na niya. Halos hindi na katulad ng mga edad mga 54, 50, hindi na ganoon. Talaga mahina na. Sa tingin nyo, nag-aarte, 82 years old, okay sana. Okay sana kung si Tatay Digong, edad mga 60, yan. Nakita mo, hindi makalakad yan, nag-aarte-arte lang yan. Pero 83, 82, nang-aarte, asa na utak ninyo? na meron ng mga bed sores. So sa akin naman, dahil ako nag-alaga ng lolo, lola, tiyo, tiya, lahat-lahat ng mga kanilang pagkatanda, talagang yung mga bed sores, pag 80 anyos na, lumalabas at lumalabas na yan. Kasi nga, hindi sapat ang kanilang paglalakad. Lalo na kung ikaw ay nakakulong. Dahil nakahiga lang si Tatay Digong, nanonood siguro ng TV, natural, magkaka-bed sores na yan. So paano siya magiging threat na tatakas, hindi na nga makalakad, natutumba on his own, may bed sores? Paano pa siya makakagawa ng krimen? Wala naman siya krimen na ginawa to begin with. Paano pa siya makaka-apekto sa investigasyon na hanggang ngayon ongoing? Maliban nila kung tumanggap ng maleta yung ICC na yan, tulad ng sinabi ng 18 Marines. Alam niyo, may pressure ngayon ang mga prosecutors kasi bagamat sinabi ni Judge, yung presiding Marco, judge sa babaeng English na, hanggang ngayon, nakatutulungan pa kayo sa investigasyon. Parang booking sila na, bakit kayo nagsampa ng kaso na hindi pa tapos ang investigasyon? Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa kayo. So anyway, na-booking nga sila at under pressure kayo ng prosecutor kasi kinakailangan na nila tapusin ang investigation. Bakit? Kasi kinakailangan na sila magsampa. Alam mo si Trump, focus na dyan, si Trump eh. Oh, di ba si Marco Rubio ba yun? Pumupokus na dyan eh. Ibig sabihin si Trump, focus na sa ICC. Kasi ang alam ko, ang Strait of Hormuz ngayon eh, okay na eh, makakadaan na eh. Oh, mga kuryente, kakapal ang mga pagmumukha ninyo. Ang Strait of Hormuz, kung dyan man kayo kumuha ng langis para sa kuryente, nagbukas na. Baka mataas pa rin kuryente nyo. Nagpapayaman kayo, nagpapakasasa kayo sa pera ng taong bayan. At mga konsumo namin, hindi namin kinonsumo sa systems na nagpapakasasa kayo. Huwag nyo samantalin kasi mahina ang presidente namin, kaya ganyan kayo. Huwag nyo samantalahin. ng pre-trial brief. In fact, ngayon ang deadline at 30. Ngayon ang deadline. Kinakailangan, after today, ang mga ebidensya na hindi nakasaad sa pre-trial brief, hindi na po pwede. Ang aking kutob, dahil nga hanggang ngayon nagkukumahog pa sila sa ebidensya, wala talaga silang ebidensya, kundi yung mga sinungaling na Las Cañas, Bato-Bato, at Garma. No? Yung Garma na yan, talagang ang kapal ng mukha dyan, hindi ko maintindihan. Talagang sobrang benepisyong nakuha kay Tatay Digong, tapos ngayon, nagtataksil at nagsisinungaling pa. Anyway, ang mensahe niya talaga sa mga hurado, sa mga judges, to, in the first place, yung ICC na, yung Assembly of State Parties na, nagsisante kay Karim Khan. Dahil siya ay hindi mabuti ang pagkatao. Natural, sa kaso ni Tatay Digong, siya rin ay nagsinungaling dahil hindi siniwalat yung kanyang conflict of interest. Yes. Repasuhin ang ebidensya kasi in the first place, hindi po pwede maging krimen ang isang valid state policy laban sa pinagbabawal na droga. So yan ay dahilan para outright na madismiss ang kaso at tignan din yung posibilidad ng interim release dahil ang isang 81-year-old na natutumba na may bed sores, hindi na po pwede yan para tumakas pa, hindi na po pwede yan para ma-influensyahan pang investigasyon. Hindi niya kasi, naiintindihan ng ICC ang problema, napasubo sila dyan. Ba't siya napasubo dyan? Ibig sabihin, lumalabas talaga, ayaw namin isipin, meron kayong tulungan nangyayari sa Pilipinas. Ang masama niya, baka totoo yung sinasabi ng 18 Marines, nabigyan kayo. No? Baka sabihin nyo, malit na binigay sa inyo, kung totoo siya. Kung totoo man nyo, malaki. Mali-malita daw, sabi ni di ba? Ng 18 Marines ng mga biktima at talagang mabigyan ka ng 5 milyong halaga, yaman mo. Ikaw, bigyan ka 5 milyon ngayon. Hindi mo natanggapin? Marami ka ba bibili sa 5 milyon? May sasakyan ka na, may bahay ka na, may savings ka pa, may business ka pa. Paghimasukan ang mga ebidensya laban sa kanya. Alam niyo po, kauna-unang pagkakataon na ganitong ka-comprehensive ang naging mensahe ni VP Sara.
Dalawang bagay ang sa tingin ko na naging dahilan kung bakit ganito ka-comprehensive na ang naging banat ni BP kay ICC. No? Unang-una nga, yung pressure na nararamdaman na ngayon ng mga maestrado galing sa Amerika na pwede nilang gamitin itong kaso ni Tatay Digong para yung mga estado na akasapin na ng ICC ay wag sumunod sa Amerika at manatili. Hindi naman kaya mga bago pang mga estado ay sumapi kasi nga kung talaga magbibigay sila ng tunay na katarungan, lalong may pag-aasa ang ICC na mabuhay kaysa mapatay na nais pangyari ni Trump. At pangalawa, dahil tingin Wala na. Si Tatay Digong na nga lang ang kliyente nila, wala nang iba eh. ko, veterano talaga yung abogado niya ngayon. Na alam ng abogado na walang masaba kung magsalita ang isang anak dun sa mga bagay-bagay na hindi mabanggit ng mga abogado. Yes. Kasi ang babala naman ng hukuman para sa mga abogado na magsalita sa labas ng hukuman at hindi sa loob. Hindi naman abogado si BP Sara ni Tatay Digo. So pwede siya magsalita. Yes. So yung mga gusto sabihin ng mga abogado, nasabi ni BP Sara na ibang estilo ng Kaufman before kasi gusto ni Kaufman, siya yung nasa spotlight. Ito, yung mga abogado, walang pakialam sa spotlight. Kasi naman po, ikaw talaga pinakamagaling sa international criminal law. Bakit mo pa kinakailangan na ikaw ay magkaroon ng... Ibig sabihin, nagkamali siya ng konti kay Kaufman. No? Kasi gusto ni Kaufman sikat-sikat siya. Spotlight, no? Hindi maiwasan yung mga ganyan mga kasama. Hindi maiwasan yung mga kamunti. Kasi tao lang din eh. Nagkakamali. Pero yung mensahe sa tingin ko, aprobado yan ng mga abogado. Pero hindi pwedeng pulaan kasi hindi naman abogado ni Tatay Digo si VP Sara sa ICC mismo. Yung babala ng hukom, lalong-lalo na yung babae, ay babala sa mga abogado na humarap sa ICC. Lahat ng gusto nyo sabihin nyo sa hukuman, huwag sa labas. At alam nyo, dahil nga sa pressure ngayon na nararamdaman ng ICC sa tingin ko, baka yung talumpating yan na maging dahilan para nga ang ICC repasuhin kung tama ba na crime against humanity, ang war against drug, samantalang lahat naman ng estado ay talagang linalabanan ang droga. At tama ba na panandalian, walang interim release si Tatay Digong, ngayong 81 years old na, hindi na makalakad, may mga bed sores, at hindi na po pwedeng manakot ng kahit sino. Sana nga po, ipagpatuloy. Alam mo, alam ni Trump na si Tatay Digong nandiyan. Alam ni Trump yan. No. Kaya nga natatakot sila maging presidente si Sara eh. Talagang babawi talaga si Sara sa lahat ng ginawa nila kahit sa mga Duterte na pambibintang. Natin ating pagpapadasal para mapalaya na si Tatay Digong. Yes, yon. Pero bago po ako magtapos ano ba naman yan? Yung isang tabloid, hindi bale, online lang naman yan. Sinabi na, ano ba yung sinasabi ni BP Sara? Na siya daw ay, ang sabi niyo, ang kanilang reporting ay magbabayad daw ng 5,000 si BP Sara para patayin ang mistress ng kanyang asawa. Unang-una, wala pong mistress si Atty. Mans. Kung meron siyang mistress, madidisbar siya. Ang sabi lang ni Inday Sara, kung halimbawa, ako'y nalaman ko na merong kabit itong asawa ko, 5,000 lang po pwede ko nang papatay. Ang kanyang mensahe, ganyan ang pong kamura ang buhay ng tao sa ilalim ng bangag. Hindi po niya sinasabi. Hindi kasi sila nakikinig eh. Una, English yung sinabi. Pangalawa, mahina maunawa nila. Kaya lahat ng sasabihin nila, akala, yan ang mahirap sa Pilipino. Tanggapin nyo, bababa kayo sa reading comprehension. Napakababa nyo talaga. Yan wala kayong unawa. Yun, as a matter of fact, ang sinasabi lang niya, masyado ng lantaran ngayon ang gun for hire at patunay na nagkakaroon na ng breakdown sa peace and order sa ilalim ni Bangag. Hindi po literal yun. Ano ba naman yan? Malinaw po yan sa kanyang talumpati. At kung hindi nila nakita yan, hindi na kasalanan ni BP Sara yun. Kasi ang may kasalanan na dyan, talagang maduduming isip na hindi tinitignan ang konteksto ng sinasabi ni BP Sara. I-splice video nila, tapos yung konteksto, wala silang pakialam. Isa pa yung Paksilika, pinagpipiestahan si BP Sara. Wala kayong pakialam kung ayaw magkomento ni BP Sara sa Paksilika. Bakit? Yan ngayon ay major initiative ng Amerika. Alam kong tunay na damdamin ng mga Duterte. Sila ay talagang tutol kung ilalabas sa jurisdiksyon at soberenya ng Pilipinas ang teritoryo ng Paksilika.
Pero hindi dapat magsalita ng ganyan ngayon si Bibi Sara dahil alam niya na ang Amerikano po pwedeng maging hadlang para siya ay maging presidente. At sa ngayon, ang importante talaga, masalba muna ang Pilipinas. Masalba tayo sa ilalim ng isang bangag na presidente na kumakaladkad sa atin sa isang digmaan na wala naman tayong kinalaman. Okay, maraming salamat sa iyo, Secretary Jair Roque. At talagang nakita natin na talaga si Tatay Digong may possible na makauwi na. No? Good news yan ni Jair Roque na ICC bubuwagin na, goodbye na. No? Pero sabi ni Trump bubuwagin na, Trump nagagalit na. No? Talagang hindi sila papalagpasin ni Trump, no? Okay, isang makabuluhan talakayan naman at content na punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.